Mahigpit nang binabantayan ng Philippine National Police o PNP ang iba't ibang pribadong armadong grupo na pinangangambahang magdudulot ng gulo sa darating na halalan. Ang buong detalye sa ipatutupad na nationwide gun ban ihahatid sa atin live ni Edniel Parosa. Edniel. Yuel, nakatukoy na ang Philippine National Police ng tatlo pang private armed group na aktibo habang papalapit ang midterm senatorial at local elections. Ayon kay Police Brigadier General Gene Fajardo, tagapagsalita ng PNP, naitalama ito sa Central Luzon, Visayas at Mindanao. Maliban sa mga aktibong PAGs, kung tawagin, may lamang potential din naman ng grupong minomonitor sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sabi ni Fajardo, binabantayan ng naturang PAGs o private armed group na pinangangambahang magamit sa harassment o aktibidad ng mga politiko. Nauna nang ipinag-utos ni PNP Chief Police General Romeo Francisco Marbil ang pinaigting na kampanya laban sa PAGs at loose firearms habang papalapit ang halalan. Siyempre, yung mga risk factors po, yung patuloy nating binabantayan. Una-una po yung mga potential private armed groups na po pwede pong magamit during and before and even after the election. Of course, yung ating loose firearms na normally ay nagagamit po yan pagka may mga incident po tayo. At yung mga namomonitor po natin, particularly yung mga intense political rivalries po. Kasadong ipatupad ng PNP maging ng Commission on Elections ang nationwide gun ban sa Enero 12 kasabay ng pag-arangkada ng election period. Exempted na o sa pagbabawal na magbitbit ng baril ang law enforcement agencies at mga aktibong tauhan ng militar. Gayon din, hindi kasama rito ang mga abogado, judge at justices na may banta sa kanilang buhay o may tungkulin para magdala sila ng kaukulang armas. Gaya na nga nagdadala ng mga malalaking pera. Maaari namang mag-apply ng exemption ng mga nais maabsuelto sa gun ban, pero ito ay patay sa masmas ng Cabinet Committee on Ban on Firearms and Security Concerns. Para sa NBC TV Network News, ito si Edniel Parosa ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel Parosa.